Makikita mo hindi lang knockout kundi nakakakilabot na pagbagsak, naninigas na katawan, tulalang tingin, at mga kalabang nangingisay sa lona. Mga sandaling ipinakita ng boxing at labanan ang pinakamadilim at pinakawasak nitong bahagi. Ito ang pinakamalalakas at pinakanakamamatay na knockout sa kasaysayan. Simula pa lang ramdam na ang tensyon. Dalawang mandirigma na handang magpalitan ng mabibigat na suntok. At sa unang round pa lang, tandang hindi yung data na magkidimap. Halatang magiging maikli pero brutal na laban ito. Pareho silang nagsimula sa mabilis na kombinasyon, nagtatansya ng distansya, at naghahanap ng butas sa depensa ng isa't isa. Si Shevchenko may karanasan, ay kumpiyansang umaabante, habang kalmado namang naghihintay ng tiyempo si Iglesias. At dumating na nga, isang malupit na kanang hook ang sumabog sa panga ni Shevchenko. Matindi at nakakayanig ang tama. Bumagsak sa sahig ang Ruso, pero hindi ito isang normal na pagbagsak. Nagsimulang mangisay ang kanyang katawan, hindi mapigilang panginginig ang yumanig sa kanyang dibdib at mga braso, habang natahimik ang buong arena. Isa ito sa mga eksenang nagpapakita kung bakit kayang baguhin ng isang suntok ang lahat sa boxing. Agad tumakbo ang mga doktor sa ring. Isa itong knockout na hindi lang brutal kundi nakakatakot, yung klase na hindi mo malilimutan habang buhay. Callum Smith laban kay Lenin Castillo. Sandali lang ang nangyari pero talagang nakakakilabot. Sa gitna ng palitan, nahanap ni Callum Smith ang tamang puwang at pinakawalan ang isang malakas na kanang suntok diretso sa mukha ni Lenin Castillo. Agad na bumagsak si Castillo, bumalibag siya ng malakas sa lona. Pero ang mas nakakagulat ay sumunod pa. Nagsimulang manginig ang kanyang katawan nang hindi makontrol, matigas at nilulukob ng mga pangingisay. Natahimik ang mga tao sa paligid. Hindi lang nakakatakot ang knockout, kundi talagang nakakagulat. Isa ito sa mga sandaling nagpapaalala sa lahat kung gaano kanipis ang hangganan ng kaluwalhatian at panganib sa boxing. Adonis Stevenson laban kay Jesus Gonzalez. Noong 2012 ang Canadian na si Adonis Stevenson na kilala bilang Superman ay may iisang layunin. Ipakita na ang kanyang suntok ay kabilang sa kinatatakutan sa makabagong boxing. Sa harap niya ay si Jesus Gonzalez, isang boksingerong kumpiyansa na may ambisyong umangat sa dibisyon. Pero sa gabing iyon, lahat ay magpapasya sa loob lamang ng isang iglap. Sa unang round, pinakawalan ni Stevenson ang isang malakas na kaliwang suntok na tumama diretso sa panga ni Gonzalez. Napakalakas ng suntok, kaya agad na bumagsak si Gonzalez sa sahig na walang malay. Nanigas ang buong katawan niya, parang estatwa, habang napigil ang hininga ng mga tao sa harap ng matinding knockout. Hindi na nga nagsimula ng bilang ang referee. Wala na talagang magagawa pa. Isa yung nakakakilabot na knockout. Isa sa mga ganoong knockout na nagpapakilabot ng balat at nagpapaalala kung bakit si Adonis Stevenson ay itinuturing na isang tunay na tagapagpatumba sa loob ng ring. Rayo Sanchez laban kay Vince Bembe. Kakapasimula pa lang ng laban, ilang segundo pa lang ng pag-aaral, hanggang sa nagpa siya si Vince Bembe na tapusin ang lahat sa isang atake lang. Brutal ang kombinasyon. Tinamaan ni Bembe si Sanchez ng malakas na kanang suntok at mabilis na finishing move. Nakakatakot ang naging resulta. Bumagsak si Rayo sa lona na knockout. Pero ang nakakagulat ay kung paano nanigas ang kanyang katawan na nakataas ang mga braso sa ere.
Sa isang biglaang kilos na nagpatahimik sa buong manunood, agad na pumasok ang referee pero wala na siyang magagawa. Isang matinding knockout yung klase na mas mabigat pa ang katahimikan kaysa sa sigawan. Vincent Petway laban kay Simon Brown. Vincent, noong 1995, ipinagtanggol ni Vincent Petway ang kanyang International Boxing Federation Super Welter na titulo laban kay Simon Brown. Isang boksingero na may karanasan, malakas sumuntok, at may malaking tapang. Mula pa lang sa simula, naging isang matinding digmaan ang laban. Ipinapakita ni Petway ang abot niya, habang sunod-sunod na hook at uppercut ni Brown ang nagpapanatili ng dikit ng laban. The different his style, Mike, but Petway can. It's not a lot, but you. Simon fighting this fight as he did when he fought Bird. Where? Top of the head, and the legs are not under. Round matapos round, palitan ng mabibigat na suntok ang dalawa, si Brown ay patuloy na sumusugod. Parang ayaw talagang umatras. Part of the problem for Petway. Simon doesn't get careless and continue to come in without moving his head. Just when he gets came right at people and he's just a whirlwind. All of a sudden, A, big puncher, and B, your opponent really knocked him. Exactly. Normally when a guy goes in trying to look for a knockout, he loses the decision. Ito ang tipikal na laban na makikita mong walang gustong sumuko at kahit sino ay pwedeng bumagsak anumang sandali. Chin and Petway right now. He was staggered. Simon Brown Left a lot of time in boxing. combination of With a vicious left hook, and right now I know he's saying I must rivalry. He's fighting at a level that he would normally never fight just because he has to go back home. The most punishment. Simon Brown needs to come in with the jab. At pagkatapos, dumating ang round 6. Si Petway, na may mataas na depensa, tinantiya ang tamang oras at pinakawala ng isang perpektong kaliwang hook. Alfest now. Matindi ang tama! Si Simon Brown ay agad na na-knockout. Bumagsak ang katawan niya paatras na parang manikang walang kasukasuan. Ngunit ang nakakatakot ay ang sumunod. Kahit wala ng malay, patuloy pa ring sumusuntok sa hangin si Brown habang nakahiga, na parang lumalaban pa rin ang kanyang utak kahit tuluyan na siyang talo at wala ng malay. Ang mga manonood ay mula sa pagsigaw ay biglang natahimik. Nagulat ang mga komentarista. Di nila alam kung knockout o trahedya ang nasaksihan. Agad na pumasok ang mga doktor sa ring, habang si Petway, nakataas ang braso, ay may halong saya at pag-aalala sa kanyang mukha. Sa wakas nakabawi si Brown, pero nanatiling isa sa pinaka-nakakatakot na knockout sa kasaysayan ng boxing ang larawang iyon. Hindi lang na ipanalo ni Petway ang kanyang titulo noong gabing iyon, naging pangunahing tauhan din siya sa isang knockout na hanggang ngayon ay ginagalang at kinikilabutan pa rin. Zab Judah laban kay Kostya Tszyu. Taong 2001 noon, dumating si Zab Judah na walang talo, may elektrikong estilo, eksplosibo, at matalim ang dila ng isang kabataang naniniwalang walang makakatalo sa kanya. Sa harap niya ay naroon ang Rusong Australiano na si Kostya Tszyu, isang veteranong malamig, isisipidatin disiplinado at may dinamita sa kanyang mga kamao. Ang entablado, undisputed super lightweight championship. Malakas ang simula ni Judah, ipinakita niya ang bilis ng kamay at kanyang mayabang na estilo sa pag-ilag at pagtama. Kumpiyansa siya, pati niloloko pa si Tszyu gamit ang mga kilos at pang-aasar. And the odd left himself. Don't forget a couple of times. See, if this was an old-fashioned 15-round before he gets down to work himself. It's on his slate, and there's the left uppercut, which was a peach from Judah. The pressure goes on, and Tszyu holds. Will that put... Hati ang mga tao, may mga sumusuporta sa pagiging suwail ni Judah, habang ang iba naman ay gustong makita kung mapapatahimik siya ni Tszyu. Tszyu looks confused. That time, Tszyu in trouble once again. Combination. And an air of arrogance. Power into the punches straight away. Tremendous first round. Again. Palaban ang unang round, pero sa ikalawa dumating ang kapahamakan. Lumapit si Judah ng kumpiyansa. Sandaling ibinaba ang depensa at nakita ni Tszyu ang butas. Dahil sa tumpak, nagbitaw siya ng malakas na kanang diretso sa baba. Second round, a right hand from Tszyu was good. And another one! Floors Judah! He's up very quickly, but his eyes are in orbit! It's over! J-Nady! Bumagsak si Judah ng malakas sa kanyang likod. Pero ang nakakakilabot ay ang sumunod na nangyari. Nang sinubukan niyang tumayo, hindi sumunod ang kanyang mga binti. Nanginig siya, muling bumagsak at nagsimulang gumalaw ng hindi maayos, parang ang katawan niya ay nasa automatikong galaw.
Ang eksenang ito ay pumasok sa kasaysayan bilang ang tanyag na chicken dance. Ang referee, nang makita na wala ng kontrol sa katawan si Judah, agad na pinatigil ang laban. Si Judah, na frustrado, sinubukang magprotesta at halos sumugod pa sa referee. Hindi niya matanggap ang nangyari. Naging saksi ang Madison Square Garden sa isa sa pinaka-nakakahiya at nakakagulat na knockout sa kasaysayan. Isang kampeon na walang talo, punong-puno ng kayabangan, ibinagsak, at naging imahe na uulit-ulitin sa mga dekadang compilation ng pinaka-nakatatakot na knockout sa kasaysayan. Noong 1976 si Roy Jones Jr. ay itinuturing na pambihira. Isang boksingero na parang may kapangyarihang lampas tao. Dahil sa bilis, reflex at kumpiyansa niya, madalas magmukhang baguhan ang mga kalaban niya sa ring. Noong gabing iyon, ang kalaban niya ay si Art Ceruano. Matibay siyang boksingero, ngunit mabilis niyang mauunawaan ang ibig ng makalaban ng talento na higit sa karaniwan. Mula sa unang round, nilaro-laro lang siya ni Jones. Ibinababa niya ang kamay, sumasayaw, at pinoprovoke si Ceruano gamit ang mga galaw na parang sayaw sa palabas. Gold Olympics ended up with a silver medal in a match in which virtually every to decision. And still, Isa itong palabas pero may malulupit na kahihinatnan. fast hand speed, they say the fastest. Dumating ang katapusan sa ikatlong round. Nagpakawala si Roy ng electrifying kombinasyon ng suntok at nang gumanti si Ceruano, malakas na kanang suntok ang tumama sa mukha niya. Nanigas si Ceruano, tuluyang naparalisa sa ere ng ilang sandali bago bumagsak. Nakuna ng kamera ang isang nakakakilabot na detalye na natiling nakapirmi ang kanyang mukha, nakanganga, lutang ang mga mata, tuluyang nawalan ng malay. Isang ekspresyon na parang hinango mula sa isang pelikulang katatakutan. Pinatigil agad ng referee ang laban. Hindi gumalaw si Ceruano, habang si Roy Jones Jr. ay walang emosyon na itinaas ang mga braso na parang simpleng proseso lang. Isa ito sa mga knockout na hindi makakalimutan ng mga tagahanga. Hindi lang sa lakas ng suntok, kundi pati sa nakakatakot na itsura ng huling eksena. Ang ekspresyon ng isang lalaki na tuluyang napabagsak dahil sa bilis at lakas ni Roy Jones Jr. Derek Jefferson vs. Maurice Harris. Noong Nobyembre ng 1979 na saksihan ng mundo ng boxing, ang isa sa mga pinaka-nakakatakot at pinakakapansin-pansing knockout sa kasaysayan. Ang heavyweight na si Derek Jefferson, na kilala sa kanyang napakalakas na suntok, nakaharap niya si Maurice Harris, isang batang matapang at magaling na boksingero. Ngunit gabing iyon ay magiging tunay na bangungot para sa kanya. Matindi ang laban, puno ng maiinit na palitan at sabik na sabik ang mga manonood. Alam ng dalawa na isang pagkakamali lang ay pwedeng magtalo sa kanila. At pati na rin ang buhay. By Harris, Jefferson responds. Tony trained a cruiserweight title here. I mean, Jefferson, 35 pounds heavier. To know how to exploit that knockdown and a dazed Harris. Maybe he does, but Dumating ang kasukdulan sa ika-6 na round, si Jefferson ay nagpakawala ng isang malakas na kaliwang hook, isang suntok na sobrang lupit na yumanig sa buong arena. Napakalakas ng tama na lumipad pa sa ere ang mouthguard ni Harris. Eksenang tumatak sa alaala ng tagahanga. Pero ang pinakamasama ay ang pagkakahulog. Nanigas si Harris at bumagsak ang katawan na parang nabasag na estatwa. Hindi na nagbilang ang referee. Wala na talagang dapat bilangin. Nawalan ng malay si Harris habang nagdiriwang si Jefferson. Isa sa pinaka-nakatatakot na knockout kailanman. Nakuna ng mga kamera ang bawat detalye. Ang mouthguard na lumipad, ang hindi gumagalaw na mukha ni Harris, at ang ingay ng mga tao na hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Isang napaka-brutal na knockout, kaya tinanghal pa itong knockout ng taon ng Ring Magazine. Deontay Wilder laban kay Artur Szpilka. Noong ika-16 ng Enero, 2016 sa Barclays Center sa Brooklyn, ipinagtanggol ng heavyweight champion na si Deontay Wilder ang World Boxing Council title kontra Polish na si Artur Szpilka. Napaka-energetiko ng atmosfera. Nangako ang Polish na tatalunin niya ang Bronze Bomber at sa malaking bahagi ng laban ay mukhang kaya niya itong gawin.
Ginamit ni Szpilka ang kaliweteng estilo para guluhin ng kampeon, mabilis pumasok at lumabas. Tumama ng kombinasyon at pinafrustrate si Wilder. Right hand goes left with a left hand. Worldwide and international. Sa 9 na rounds, matapang lumaban si Szpilka, pinanatiling dikit ang laban at pinaniwala ang mga tagahanga na kaya niyang magbigay ng sorpresa. Fired the left hand. Wilder saw it to buzz around, mosquito like. Popped the right up the top. Shots he's getting hit with. Wilder does get that one hard. Pero si Wilder, isang suntok lang ang kailangan niya. At sa ika-9 na round, dumating ang suntok na iyon. Kumpiyansang pumasok si Szpilka, nagpakawala ng kaliwang hook pero bumaba ang depensa niya. Noong sandaling iyon, pinakawala ni Wilder ang paborito niyang suntok. Malakas na kanang suntok sa panga. Nakakatakot ang tama. Bumagsak ang katawan ni Szpilka na parang nabasag na estatwa. Tuwid na bumaligtad pa atras. Nawalan siya agad ng malay at wala man lang kahit anong reaksyon. Tahimik ang buong mga manonood. Agad na tumakbo ang mga doktor papunta sa ring. Makikita sa mukha ni Wilder ang kasiyahan. Pero nang makita niyang hindi gumagalaw si Szpilka, biglang bumalot ang tensyon sa buong arena, lalo na nang ilabas si Szpilka sa stretcher. Ang knockout na yon ay napili hindi lang bilang knockout ng taon. Naalala rin ito bilang isa sa mga pinaka-nakakagulat at nakakatakot sa kasaysayan ng mga heavyweight sa mga nagdaang taon. Dahil kapag tumama si Wilder ng kanyang kanang kamao, hindi lang ito simpleng suntok, isa itong hatol. Sergio Maravilla Martinez laban kay Paul Williams. Noong Nobyembre 20, 2010 sa Atlantic City, muling nagharap sina Sergio Maravilla Martinez ng Argentina at Paul Williams sa rematch na inaabangan. Noong una silang nagkita noong 2009, naging madugo at dikit ang laban at nanalo si Williams sa pamamagitan ng majority decision. Kaya naman, ang ikalawang laban na ito ay nangangakong magiging isa na namang epic na labanan. Mula pa lang sa simula, lumabas si Williams na agresibo. Pinakawala ng kanyang kilalang walang katapusang dami ng suntok. Both men were down in round 1 by Martinez. Si Martinez naman, nanatiling kalmado gamit ang kanyang mababang depensa na nagpapakita ng kumpiyansa at pagiging delikado. Hinihintay ang tamang sandali para umatake pabalik. At dumating ang sandaling iyon sa ikalawang round. Nagpakawala si Williams ng isang pabaya na jab, bahagyang nagbukas ng butas sa kanyang depensa. Nakita yon ni Maravilla, umikot siya gamit ang buong bigat ng kanyang katawan at pinakawalan ng isang perpektong kaliwang hook. Eksaktong-eksakto ang timing. Bomba! Nakakawasak ang tama. Nawala ng malay si Paul Williams sa ere, bumagsak siyang parang estatwang matigas. Tumama ang ulo niya sa lona na walang reaksyon at yumuko ang mga binti niya sa nakakatakot na posisyon. Hindi man lang nagsimula ang referee ng bilang. Wala na talagang dapat bilangin. Natahimik ang mga tao na parang nasa libingan bago sumabog sa sigawan ng pagkabigla. Hindi gumalaw si Williams ng ilang minuto, lalong dinagdagan ng drama ng eksena. Ang knockout na iyon ang napili bilang knockout ng taon ng The Ring Magazine. Hanggang ngayon, ito'y kilala bilang isa sa pinakanakatatakot sa kasaysayan ng boxing. Si Sergio Maravilla Martinez ay hindi lang basta nanalo sa rematch. Sumulat siya gamit ang kaliwang suntok na iyon ng isa sa mga pinakabrutal at hindi malilimutang kabanata sa kasaysayan ng esport. Qasim Rahman laban kay Oleg Maskaev. Ang laban ay tunay na digmaan. Simula pa lang ng laban, pareho silang nagpapalitan ng malalakas na suntok, walang umaatras. And the pound with Maskaev with a left hook. Maskaev set up with their weight on the back. 7 rounds and 9 rounds. Si Rahman, gamit ang lakas bilang kampeon, ay nagpapakita ng respeto gamit ang kanyang jab at kombinasyon. Si Maskaev, malamig at kalkulado, ay nag-aabang ng tamang pagkakataon para makontra.
Rockman hurt a little bit from the right hand he landed, and he To have taken him away to a traditional training camp. Musgrave. Moscow starting to show to come back with a late round comeback. Lands his own right. from Moskeyev's right ear. Left. Sa ikawalong round, dumating ang trahedya. Si Moskaev ay nagpakawala ng isang malakas na cross. Tumama ito ng direkta sa mukha ni Raman. In some fights about Rockman has stamina. Ang kampeon ay agad na nawala ng malay. At ang kanyang katawan ay tumilapon pa atras. Bumagsak palabas ng ring na parang sirang manika. Napakabigla ng eksena kaya't sandaling natahimik ang buong arena. Isang kampeon sa buong mundo ang napalabas ng ring dahil sa tindi ng isang suntok lang. Isa ito sa mga pinakanakatatakot na knockout sa kasaysayan ng heavyweight. Jan Lenvo vs. Wasim Chelan. Sa isang amateur na laban sa South Africa, malinaw na ipinakita ng batang si Wasim Chelan ang isang bagay. Hindi siya nandoon para maglaro. Sa gitna ng palitan ng lakas at presyon, tumama siya ng isang napakalakas na suntok. Na si Lemvo ay literal na napayuko pa atras bago bumagsak sa sahig. Parang nawala ang lakas niya sa suntok. Isang matindi at hindi malilimutang eksena. Darren Westover laban kay Nicky Wadman. Ang sagupaan ni na Westover at Wadman ay parang isang laban ng pagsubok sa simula. Pareho silang sumusukat ng distansya, pero isang pagkakamali lang ang kailangan para dumating ang sakuna. Yeah, maybe just a little question. The raw power is that was just a swing. Sa round 2, tinamaan ni Westover si Wadman ng matinding kanang suntok sa panga. That was no slip. Oh, what a great shot that was. Napaka-brutal ng tama. Bumagsak ang katawan ni Wadman sa sahig, matigas, halos nangingisay. Nanginginig ang kanyang mga binti at tila kusang nangingisay ang kanyang katawan. Habang wala siyang malay sa lona. Napatigil ang mga tao sa panonood. Hindi lang basta knockout ito, nakakatakot talaga. Ipinakita rito ang purong karahasan ng boxing sa pinakahubad at nakakabahalang anyo. Hindi na kinailangang sumuntok pa si Westover na wala na ng ulirat ang kalaban. Gary Goodridge versus Pedro Otavio Herrera. Si Gary Big Daddy Goodridge ay kilala sa kanyang walang habas na kabanggisan. At laban kay Pedro Otavio Herrera, makikita ng mundo kung bakit. Nagsimula ang laban na parang isang digmaan. Pero sa loob lamang ng ilang segundo, nagawa ni Goodridge na pabagsakin ang kanyang kalaban sa lupa. He's way more powerful than Paul Herrera. And quickly Herrera shoots the leg. Pagkatapos ay dumating ang impyerno